Kasi pinagpipilitan na sinuko ang Pangulong Duterte ng pamahalaan sa Interpol. I stand by my statement. Surrender of a person necessarily requires the lawful order of the court. And this requirement is consistent with the policy of the Constitution that whenever there's a deprivation of liberty, court intervention, judicial proceedings, judicial process is a requirement because the right to liberty is placed in an exalted status in our constitutional system. Hindi po pwedeng, the Constitution does not contemplate exclusion of the court process in depriving a person of his right to liberty. Sa ginanap na Senate hearing ng Committee on Foreign Relations, ipinaliwanag ng international law expert na si Attorney Alexis Medina na dapat dumaan sa judicial proceedings ang pag-surrender ng isang tao. Kaugnay ito ng pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa constitutional law expert, nalabag ang karapatan ng pagiging malaya at hindi dumaan sa angkop na proseso ang nangyari kay former President Duterte. Ayon pa sa abogado, dalawang sitwasyon lamang ang hindi na kinakailangang idaan sa korte. Una, kung ang nasasakdal ay voluntaryong isinuko ang sarili sa gobyerno at ang pangalawa ay kung ito ay isang dayuhan. Matatandaang nauna ng sinabi ni Senator Alan Cayetano na malinaw na may paglabag sa batas ang ginawang pag-aresto at pagsuko ng gobyernong Marcos kay Duterte sa kustodiya ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Aniya, ang due process ay isang pangunahing karapatan ng bawat Pilipino. Ito ay proteksyon sa konstitusyon na dapat ibigay sa lahat kabilang na ang dating Pangulo ng bansa. Request is